Ibinahagi ng ilang kongresista kanina sa pagdinig ng House Committee on Justice na hindi matibay ang mga reklamo at bintang na nakalatag sa impeachment case na inihain laban sa Pangulo. Si Earl Tobias para sa Detalye Live. Earl? Princess, ilang kongresista nga ang nanindigan kanina na hindi isang matibay na impeachable offense ang ibinibintang sa Pangulo na umano'y kidnapping daw ni dating Pangulong Duterte patungong dahig. Sa madaling salita, hindi raw yan sapat na rason para mapatalsik ang Pangulo. Ang kidnapping kasi na yan na binibintang sa Pangulo ang unang grounds for impeachment na nakalatag sa unang impeachment complaint. Pero sa pag-usisa kanina ng House Committee on Justice, kung sufficient in substance ba ang reklamong yan, iginiit ng ilang kongresista na malinaw namang umakto lang ang administrasyon base sa treaty obligation ng Pilipinas sa Interpol. Kung kaya't hindi tamang sabihing illegal na naisurrender sa international body si Duterte. Paliwanag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. So, wala pong batayan para sabihin that the former president was kidnapped. More importantly, kidnapping is a legal conclusion and it does not constitute as a statement of fact. No? So, doon pa lang po, parang meron na pong problema yung pong ground po na ito. Dagdag pa ni Manila 2nd District Representative Joel Chua. Ano po ba para pumasok sa kidnapping? Maliwanag naman po sa ating revised penal code. Number 1, kailangan yung offender is a private individual. Dito pa lang po, wala na po, tapos na po yung usapin. Maliwanag naman po that the arrest of the former president was via warrant issued by the International Criminal Court. Sabi pa ni ML Party List Representative Laila de Lima, purong general allegations lang ang sinasabing kidnapping at wala namang specific facts na inilahad ng filer ng impeachment case para patunayan yan. Princess, bukas magdedesisyon ang Justice Committee kung ano ang kahihinatnan niyang mga nakalatag sa unang impeachment complaint na inihain nga laban sa Pangulo. Ang pinaka-dinedetermine nila, Princess, ay kung sufficient in substance ba yung nasabing reklamo. Ngayon, base sa desisyon, doon natin malalaman kung tuluyan bang didinggin ng Justice Committee yung impeachment complaint o di naman kaya ay tuluyang mababasura dahil sa kawalan o kakulangan ng ebidensya. Balik muna sa inyo.